Ang kasong ito ay recently lamang nangyari, kaya reminder lang po sa lahat that even though we want to discuss this case, please remain mindful and respectful sa mga comments po natin. Nais po namin ipaabot ang pakikiramay at respeto sa biktima at ganoon na din sa kanyang pamilya. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Kung titingnan mo ang mga larawang ito na kinuhanan ng nakaraang Pasko lamang, makikita mo na mukhang masaya ang bagong mag-asawa sa pagdiriwang ng okasyon. Kakalipat lamang ng Pinay na si Marvel noon sa Europa upang makasama na sana ng permanente ang kanyang mister. Subalit taliwas sa inaasahan ng lahat, sa halip na makapagsimula sila ng buhay ng magkasama, nauwi ito sa isang malagim na trahedya. Ating talakayin kung ano nga ba ang nangyari at kung paano humantong sa isang krimen ang kanilang relasyon. Si Marvel Facturan ay isang 27 years old na Pinay na isinilang noong July 15, 1997 sa Metro Manila. Solong anak ito ng kanyang mga magulang, subalit sa kasamaang palad, hindi nga lang nagtagal ang kanilang pagsasama. Kalaunan muling nakatagpo ng bagong pag-ibig ang kanyang inang si Vilma, kung saan nanirahan naman ang mga ito sa Bais Negros Oriental na probinsya rin ng kanyang napangasawa. At sa paglipas ng panahon, nagkaroon pa ng dalawang mga kapatid na babae si Marvel. Nang panahong iyon, lumaki naman sa poder ng kanyang lola si Marvel sa Maynila at halos ito na rin ang tumayo bilang pangalawa niyang ina. Ito man ay malayo sa pareho niyang mga magulang, napanatili naman ito ang kanilang matibay na relasyon at ugnayan sa pamamagitan ng regular na komunikasyon. Nang pinalaking Kristiyano, si Marvel ay may malalim na pananampalataya sa Diyos bilang isang Sabadista. Dahil doon, naging mahalaga para sa dalaga ang relihiyon at ang pamumuhay ng mabuti. Mula pagkabata, may mataas na itong pangarap na nais marating kaya naging masipag siya sa kanyang pag-aaral at nagsumikap na makakuha ng diploma. Taong 2017, nakapagtapos ito ng kolehiyo sa Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology na matatagpuan sa Magtahan Street, Sampaloc, Manila. Sa sumunod na taon, nagkaroon ito ng trabaho sa iba't ibang industriya, kagaya na lamang ng Beta Electric Company, Healthway Medical Manila at Skin House Laser Clinic. Pero dahil isa sa pangarap ni Marvel ang pagta-travel, sinubukan rin itong pumasok sa isa sa pinakamalaking airline company sa bansa. Naging intern siya sa Philippine Airlines ng ilang buwan, yun nga lang, hindi natuloy sa pagiging isang regular na empleyado ang pagtatrabaho niya doon. Ang natural na masayahin at magaan itong personalidad ay siyang nagdala sa kanya ng marami pang oportunidad at mga kaibigan. Sa makatuwid, kahit pa hindi niya nakuha ang kanyang gusto, hindi ito sumuko sa buhay at patuloy lamang na sumubok. Nang si Marvel ay tumungtong sa edad na 26 years old, syempre pumasok na rin sa isipan nito ang pagkakaroon ng seryosong relasyon. Sa katunayan, mula nang nagsimula ang taong 2024, madalas itong mag-post sa kanyang Facebook account ng mga quotes tungkol sa pag-ibig at sa pag-asang makahanap ng tamang tao. Dahil doon, nagpasya siyang buksan ang kanyang puso para sa pag-ibig at sumali sa mga dating apps. Sa lahat ng taong nakausap niya online, may isang lalaking pinakatumatak sa kanyang isipan at ito ay ang Slovenian national na si Mitja Kokcanchik na 30 years old naman ang panahong iyon. Siyempre bilang ito ay nakilala niya lamang sa internet, pinayuhan siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan na kilalanin ng mabuti ang banyaga. Sinunod naman iyon ni Marvel kung saan halos araw-araw na sila magkausap para makilala pa ang isa't isa. Unang nagkausap ang dalawa noong buwan ng March 2024 at pagkalipas lang ng ilang linggo noong April 9, 2024, naging opisyal na silang magkasintahan. Maraming dahilan kung bakit nagustuhan ni Marvel si Mitja. Bukod sa ito ay mahitsura, relihiyoso rin itong taong mahilig mag-post ng mga Bible verses sa kanyang Facebook account. May natural itong pagmamahal para sa mga hayop, kagaya na lamang ng aso at pusa, pero may particular itong interes pagdating sa mga tigre. Madalas din itong i-advocate ang pagsuporta sa mga animal shelter at iba pang mga organisasyon na tumutulong sa mga hayop.
Lumaki si Mitya ng may mapagmahal na mga magulang at isang ate na sumusuporta sa kanya. Sila ang dahilan kung bakit ito ay lumaking masayahin at may positibong pananaw sa buhay. Yun nga lang nang pumanaw ang kanyang ama, umapekto iyon sa kanya ng lubos lalo pa at siya ay malapit rito. Kung i-research mo ang kanyang pangalan sa Google, makikita mo ang iba't ibang videos at articles tungkol sa kanyang pagiging motivational speaker. Kilala siya sa pagbabahagi ng inspirational messages tungkol sa mental health, obesity at goal setting sa pag-achieve ng personal growth. Sa mga mensaheng iyon, ikinikwento niya kung paano siya binuli dati ng bata pa daw siya dahil sa kanyang pagiging mataba. Umapekto ang mga panunuksong iyon sa kanyang mental na kalusugan at kumpiyansa sa sarili kung saan nakaranas siya ng matinding depresyon sa loob ng matagal na panahon. At kalaunan, sa pagnanais niyang pagbutihin pa ang kanyang buhay, hindi daw siya nagpadaig doon at sinikap na ayusin ang kanyang sarili. Tinutukan niya ang pag-ehersisyo at sa pag-develop ng healthy lifestyle hanggang sa unti-unti itong naging fit at nagkaroon ng mas malusog na pangangatawan. Mula noon, nakakuha ito ng mas maayos na trabaho sa isang club hanggang sa naisipan niyang pwede niyang gawing inspirasyon sa iba ang pagbabago sa kanyang buhay. Gumawa siya ng isang website na tinatawag na mityamotivator.com kung saan ibinabahagi niya doon ang mga bagay na ginawa niya upang maibalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Dahil dito noong 2019, nagkaroon siya ng pagkakataon na maimbitahan sa isang eskwelahan upang mabigay ng talk sa harap ng mga high school students. Ang transformasyon niyang iyon ay umani ng paghanga mula sa mga bata at iba pang tao na mas na-encourage itong ipagpatuloy pa ang pagiging isang motivational speaker. Pagkatapos nito, naging sunod-sunod na ang mga imbitasyon sa kanya para magbigay ng speech sa iba pang eskwelahan at organisasyon hanggang sa kalaunan, ito na rin ang kanyang pinakapinagkakakitaan. Ang lahat ng iyon ay ang pagkataong ipinakilala niya kay Marvil. Isang taong bagaman ay may mga pagsubok sa kanyang sarili, ay nagsumikap naman na malagpasan ito at ginamit iyon upang mag-inspire ng ibang tao. Dagdag pa doon, may malalim rin itong pananampalataya sa Diyos na isang bagay rin na mahalaga sa Pinay. Sa sumunod na mga linggo, naging matiwasay at maayos naman ang relasyon ng dalawa kung saan madalas pang ang ibahagi ni Marvil sa social media kung gaano ka-sweet at ka-consistent si Mitya sa pag-effort sa kanya. Isa pa iyon sa mga bagay na lalong nagpa-inlove sa kanya sa banyaga. Makalipas ang 3 buwan noong July 2024, doon na nagdesisyon si Mitya na pumunta sa Pinas upang kitain ng personal ang kanyang kasintahan. Sa pagbisita niyang iyon, nagawa nitong makilala rin ang pamilya ni Marvil at gayon din ang kanyang malalapit na mga kaibigan. Naging sobrang masaya ang kanilang panahon na magkasama na ng parehong buwan noong kaarawan ng Pinay, July 15, 2024, nagpropose na kaagad ng kasal si Mitya na siyang malugod namang tinanggap ng Pinay. Mabilis na inihanda ng dalawa ang kanilang pag-iisang dibdib sa loob lamang ng halos 2 linggo hanggang noong July 29, 2024, sila ay opisyal nang naging mag-asawa sa pamamagitan ng civil wedding. Bagaman napakabilis ng buong pangyayari kung iisipin, dahil nasa tamang edad na rin naman noon si Marvil, sinuportahan na lamang ng kanyang pamilya ang kanilang desisyon. Ang kanilang espesyal na araw ay dinaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan ni Marvil, kung saan sa bawat larawan, makikita mo kung gaano kasaya ang dalawa at kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Pareho nilang ibinahagi sa social media ang kanilang pagmamahalan kung saan sinabi pa nga ni Mitya sa isang post na isang biyaya di umano sa kanyang buhay si Marvil at sobrang nagpapasalamat daw siya dahil ibinigay ito ng Diyos sa kanya. Pagkatapos ng maikli nilang honeymoon, kinailangan namang maghiwalay ng dalawa saglit dahil kailangan ng bumalik ni Mitya sa Slovenia. Noong mga panahong iyon, patuloy na naging matatag ang kanilang relasyon na ipinapahayag pa nga ni Mitya ang kanyang pagkamis sa kanyang asawa sa kanyang social media account. Pero sa isang relasyon, hindi pa rin naman maiiwasan ang mga pag-aaway at di pagkakaintindihan. Isang bagay iyon na kinaharap rin ng dalawa pero sa bawat pagkakataon na ito ay nangyayari, bumabawi naman kaagad si Mitya sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, paglalambing o di naman kaya ay pag-effort sa Pinay. Sa makatuwid, kahit paalam ni Marvil na may mga mental struggle si Mitya, pinili niya pa ring manatili sa tabi nito hindi lamang dahil mahal niya ang tao, kundi dahil naniniwala din siyang iyon ang nararapat niyang gawin bilang asawa. Sa mga sumunod na buwan,
Sinimulan na nilang i-process ang visa ni Marvil upang makapunta na rin ito sa Slovenia at makasama ng permanente ang kanyang mister. October 2024, muling bumisita si Mitya sa Pilipinas para magbakasyon at nakipagkita rin ito sa pamilya ni Marvil sa Negros Oriental upang i-celebrate ang kaarawan ng kanyang ina noong October 31. Nanatili siya sa bansa ng lagpas sa 2 buwan hanggang sa nauna itong bumalik sa Slovenia noong first week ng December. Pagkatanggap ni Marvil ng kanyang visa, naghanda ito kaagad sa paglipad sa Europa. Dumating siya sa Slovenia noong December 22, 2024 kung saan masaya itong tinanggap hindi lamang ni Mitya kundi pati na rin ang kanyang biyanan at hipag. Trinato nila si Marvil ng mabuti at itinuring din na parang sarili nilang anak at kapatid. Sa mga sumunod na araw, makikita mo ang tuwa ng Pinay sa pag-ikot-ikot sa magandang bayan ni Mitya sa Bled, Slovenia. Bumisita sila sa isang Christmas village kasama ng pamilya nito noong December 26, 2024 kung saan nag-post pa nga ng mga larawan nila si Mitya na may caption na Best Christmas so far. December 28, araw ng Sabado, nagbahagi naman ng isang video si Marvil kung saan sila ay nasa sasakyan habang nagtatawanan at nagpapatugtog ng musika. Ni hindi mo aakalain na 24 oras lang pagkatapos noon, isang trahedya na pala ang magaganap. Gabi ng December 29, iilang malalakas na sigaw ang bumulabog sa katahimikan ng kanilang tahanan. Nagkaroon ng malaking pagtatalo ang dalawa hanggang sa sila ay nagsisigawan na at nagkapisikalan. Pagbabahagi pa ng kapitbahay ng mag-asawa, narinig din daw nila ang pag-aaway at iba pang ingay. Ngunit hindi lang talaga sila tumawag kaagad ng pulisya sa pag-iisip na isang simpleng tipagkakaunawan lamang iyon. Lingid sa kanilang kaalaman, masigit pa pala doon ang susunod na mangyayari. Sa loob ng bahay, hindi na nakontrol ni Mitya ang kanyang sarili at nagawa nito ang isang bagay na habang buhay niyang pagsisisihan. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang pulisya sa apartment ng mag-asawa nang may isang concern na kapitbahay ang nagpasya ng mag-report sa mga otoridad. Kumantok sila ng ilang beses sa pintuan pero doon nila napansin na sadyang kinulong ni Mitya ang kanyang sarili sa loob ng apartment. Dahil dito napuwersa silang wasaki ng pinto at pagkatapak nila sa loob, bumungad kaagad sa kanila ang isang karumaldumal na eksena. Si Mitya ay nakatayo sa tabi ng dugo ang katawan ni Marvil, subalit ng puntong iyon, ang Pinay ay wala ng buhay, bugbog sarado at tadtad ng saksak. Napakalinaw din para sa mga otoridad na walang ibang gumawa ng kakilakilabot na krimeng ito kundi ang mister lang din mismo ng biktima. Bilang resulta, agad nilang dinakip si Mitya at dinala sa kanilang kustodiya. Subalit dahil ito ay may history ng psychosis at mental illness, tinurn over nila ito sa isang psychiatric hospital. Sa ngayon ongoing pa rin ang investigation sa kaso, pero ito ay hindi para patunayan kung sino ang pumatay, kundi sa halip, ito ay para malaman kung si Mitya ba ay dapat humarap sa kasong murder o hindi. Walang duda na siya ang may gawa ng krimen, pero dahil sa kanyang sakit sa isipan, malaki rin ang tsansa na sa halip siya ay makatanggap ng mabigat na sentensya, mabibigyan lamang ito ng mas mababaw na parusa at posibleng mapunta lamang sa isang mental facility. Bagaman may ibang taong nagsasabi na ginamit lang daw ng Pinay ang banyaga para sa pera kaya ito nagalit. Pero ito ay mga haka-haka lamang na wala namang ebidensya o kumpormasyon mula sa mga otoridad. Ang isang bagay na malinaw lang ay ang unstable na mental health ni Mitya dahil sa kanyang dati pang pinagdaanang anxiety, compulsive disorder, neurosis, psychosis at iba pa. Mga sakit na kinakailangan pa rin ng regular na gamutan hanggang sa kasalukuyan. Ayon pa sa isang kaibigan ni Mitya, isang araw daw bago ang pagpatay, dapat daw sana kusa nitong ipapasok ang kanyang sarili sa isang psychiatric hospital. Nakiusap ito sa mga doktor na i-hospitalize siya dahil sobrang naririndi na di umano ito sa kanyang asawa at natatakot siyang baka mapatay niya ito. Subalit ng panahong iyon, hindi inisip ng mga doktor na ganoon ka-critical ang kanyang kondisyon kaya pinauwi lang nila ito nang pinapadalhan ng gamot. Ang lumalabas, regular na pala talagang bumibisita doon si Mitya para sa kanyang sakit. Samantala, isang kaklase naman ni Mitya noong high school ang nagbahagi din ng iilang bagay tungkol sa banyaga. Ayon naman rito, si Mitya daw ay sadyang weirdo na talaga dati pa. Palagi raw itong gumuguhit ng mga kakaibang larawan at kung ano-anong bagay. Napakatahimik lang nito sa kanilang klase at parang may psycho ng ngiti na nakakatindig ng balahibo.
Hindi din daw totoo na tinutukso ito dati tungkol sa kanyang hitsura o katabaan, kagaya ng mga ibinabahagi niya sa kanyang mga motivational speech. Pag-alaala pa niya, hindi din daw ito relihiyoso ng panahong iyon. Pero nang nakilala raw niya ngayon ang kanyang naging asawa, bigla na lang ito naging isang believer at waribay na obses sa relihiyon. Sa kasalukuyan, marami pang pinag-aaralang detalye ang mga otoridad tungkol sa kaso na paaring mag-iba sa takbo ng buong pangyayari. Ngunit para sa pamilya at mahal sa buhay ng biktima, hustisya lamang ang kanilang ninanais. Nagpalabas na rin ng pahayag ang CFO o Commission of Filipinos Overseas nang nagsasabing kinokondena nila ang pagpatay sa Pinay. As we offer our thought and prayers with Marvel's family, we also stand in solidarity with them, condemning acts of domestic violence and seeking justice for our kababayan, and honoring the beautiful life she lived, close quote. Habang nagpapatuloy pa ang investigasyon, ipagpapatuloy din daw ng CFO ang pag-a-advocate para sa karapatan ng mga Filipino abroad at hinihikayat nila ang sino mang nakaranas ng domestikong karahasan o kahit anong klase ng pang-aabuso na lumapit sa kanilang ahensya nang sa gayon agad nilang maagapan ang sitwasyon bago pa ito humantong sa isang trahedya. Sa bansang Slovenia, dahil ang death penalty ay inabolish na noong taong 1989 pa, ang kasong murder ay may parusa na lamang ng hindi bababa sa 10 taon. Kung ang pagpatay ay ginawa sa brutal o mapaglinlang na paraan, pwedeng madagdagan pa ang sentensya ng salarin ng hindi bababa sa 20 taon. Sa ilalim naman ng kanilang criminal code under Article 128, ang sinumang pumatay ng tao nang hindi niya sinasadya at dala lamang ng bugso ng damdamin dahil sa panguudyok ng biktima ng pananakit o pangiinsulto ay maaari lamang parusahan ng pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon at hindi hihigit sa 10 taon. Sa makatuwid, napakalaki ng diferensyang maaaring makuhang parusa ni Mitya Kovtchanchik depende sa kalalabasan ng investigasyon. Si Marvel Factura na isang mapagmahal na anak at kapatid sa kanyang pamilya at isang Pinay na puno ng pangarap sa buhay. Ang buong akala nito, siya ay talagang nakatagpo na ng tunay na pag-ibig, isang pagmamahal na bubuo at pupuno sa puwang sa kanyang buhay. 1 linggo pa lamang mula nang nakarating ito sa Slovenia, kung saan iniisip niya makakapagsimula na sana sila ng sarili nilang pamilya at bagong buhay bilang mag-asawa. Yun nga lang, nagkulang siya sa pagkilatis sa kanyang pinakasalan. Maaring nakita na rin naman niya ang mga red flag sa mga ipinakita nitong ugali, pero dahil na rin siguro sa pagtitiwala na kaya niya itong tulungan, patuloy siyang nanatili sa tabi ni Mitya. Sa kasamaang palad nga lang, ang lalaking kanyang pinanindigan ay siya rin pala ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa iyong pakikinig at hanggang sa susunod, mga kakantuhan.